Ang magkapatid na sina Holly at Sabrina ay magkasama noong pumunta sa tinutuluyan ng kanilang ina, kung saan matagal silang napahinto sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung paano natin sasabihin ang lahat sa kanya, wika ni Sabrina sa kanyang ate. Ngayon ang kanyang kaarawan, tapos ay ngayon din natin ito ibabalita sa kanya. Dagdag pa ni Sabrina. Wala yun, Sabrina. 78 na naman si Mami. Ano bang pagkakaiba nun kung saan siya titira? Bibisitahin naman natin siya madalas. At saka, normal naman to sa mga taong may edad na. Dito, maaasikasong mabuti ang kanyang mga pangangailangan. Maaalagaan siya ng mga staff at makakasama ang mga matatandang katulad niya. Marahang pahayag naman ni Holly. Hindi ko alam. Para kasing mali eh. Tugon ni Sabrina na walang magawa kundi mapailing na lamang. Sinabihan pa siya ng kanyang kapatid na masyado lamang siyang mabait, kaya ganon ang kanyang nararamdaman. Doon, binuksan na nila ang pintuan para batiin ang kanilang ina na labis namang natuwa sa kanilang pagbisita. Mahigpit na niyakap ang magkapatid ng kanilang ina sa pagkasabik. Maraming salamat naman, anak, at hindi niyo ako nakalimutang dalawin, mga anak, lalo na sa araw na ito. Halina't may inihanda akong cake para pagsaluhan natin. Agad namang pinakalma muna ni Sabrina ang kanilang ina. Inalalayan niya muna ito maupo at mag-relax. Ang kanilang ina na si Rachel ay napuna naman ang tila pagkabagabag ng isip ng kanyang mga anak. May nais ba kayong sabihin sa akin, mga anak ko? May sorpresa ba kayong dalawa sa akin? Tanong ni Rachel sa magkapatid. Opo, Mami. Hindi naman siya isang sorpresa. Naaasahan nyo pero... Hindi pa man tapos magsalita si Holly ay bigla nang sumabat si Sabrina. Hindi, Mami. Nandito talaga kami para personal kang batiin ng happy birthday. Hindi naman mapalagay si Rachel. Batid niyang may iba pang nais na sabihin ang kanyang mga anak. Huwag nyo na akong pag-isipin na dalawa. Ano nga yung nais nyong sabihin? Dito na, walang nagawa si Holly kundi ang magpaliwanag. Mami, ganito kasi. Mag-isa lang po kayo dito sa malaking bahay na ito. Hindi nyo na rin po kayang alagaan pa ang sarili ninyo. Kaya napagdesisyonan po namin ni Sabrina na ibenta na lamang itong bahay at dalhin na lamang kayo sa isang nursing home kung saan mas maaalagaan kayo ng mabuti. Lakas loob na pahayag ni Holly. Agad din naman itong inalmahan ng kanilang ina. Ano bang sinasabi mo, anak? Ba't nyo naman ako dadalhin sa isang nursing home kung maayos lang naman ako rito? Darating din naman ang araw na mapupunta sa inyo ang bahay na ito. Kaya ba't hindi nyo nalang hintayin yun? Hindi na namin mahintay ng matagal, Mami. May pag-iling na wika ni Sabrina. Ikinatwiran nito sa kanyang ina ang problema ng kanyang asawa sa negosyo. Kailangan din di umano ng pamilya ni Holly ang pera sa ngayon. Lalo't ang kanyang apo na si Ruth ngayon ay naalok ng isang magandang trabaho. Isang bagay na mahirap tanggihan pero nangangailangan pa rin ng sapat na pera. Pilit na nanindigan ang magkapatid sa kanilang nais at pangangatwiran, kaya ikinagalit na rin ito ng kanilang ina. Alam nyo, maigi pa ay umalis na kayong dalawa dito. Iwan nyo na ako dito kung ganyan din lang na walang kwenta ang pag-uusapan natin. Pinilit pa rin ni Holly ang magpaliwanag pero mas lalo lamang nagpagalit iyon sa kanilang ina. Kaya wala na silang nagawa pa kundi ang umalis. Pag-alis ng magkapatid ay naiwan na namang mag-isa sa kanyang mansyon si Rachel. Habang nakaupo ay tinalunan naman ito sa binti ng kanyang kulay abong pusa. Charlie, huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na madala sa isang nursing home. Gagawa tayo ng paraan. Sambit ni Rachel sa kanyang pusa na si Charlie habang hinihimas ang malambot nitong balahibo. Kinabukasan ay napadalaw si Rachel sa kanyang kapitbahay na si Rose na talagang sinadya niya para makausap. Rose, di ba nabanggit mo sa akin nung nakaraan na may binigay sa iyong bahay ang kapatid mo malapit sa labas ng bayan? Naibenta mo na ba yun? Hindi, Rachel. Hindi naman ganun kaganda yun para maibenta. At saka, sino naman ang bibili ng bahay na yun? Ako. May ngiting wika ni Rachel na ikinasorpresa naman ni Rose. Bakit? Napakaganda naman ang mansyon mo. Pangarap na ng karamihan ang mapatira sa ganyang kalaking bahay. Kaya ba't ka palilipat? Dito na ipinaliwanag ni Rachel
na totoo namang pangarap para sa iba ang mapatira sa kanyang bahay, pero bangungot ito para sa kanya, lalo't nakapagpalaki siya ng makasariling mga anak. Malinaw na ibinahagi ni Rachel kay Rose ang bawat nangyari, na gusto na di umano ng kanyang dalawang anak na mawala siya dahil lamang sa pera. Matapos sariwain ni Rachel ang naging pag-uusap nilang mag-iina, ay nakiusap na ito kay Rose kung pwede siya na lamang ang bumili sa bahay na ibinigay sa kanya ng kanyang kuya. Magkano ba ang kailangan mo para doon? May savings ako, kaya mababayaran kita agad kahit ngayon. Kung gusto mo talaga, edi sige, hahanapin ko lang ang mga dokumento ng bahay na yun at bukas na natin ito pag-usapan. Matapos ang pag-uusap na yun, ay tinawagan na ni Rachel ang kanyang anak na si Holly. Aalis na ako sa bahay ko, sa inyo na yun. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin doon, kung ano man ang inyong nais. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng inyong nais. 3 araw ang makalipas, ay nagawa ng mapuntahan ni Rachel ang kanyang bagong bahay. Kinakarga pa niya noon ang kanyang pusa na si Charlie habang nakaharap sa pintuan nito. Masyado nang luma ang bahay na yun at hindi ganun kaganda kagaya ng nilarawan sa kanya ni Rose. Ilang sandali bago pa man makapasok si Rachel sa loob ng bahay ay nakadinig itong bigla ng pag-uusap sa kanyang likuran. 2 babae ito na may kasamang isang lalaki. Binili mo talaga to? Sambit ng lalaki doon na si Will. Ang kanyang kasama noon ay ang kanyang asawa na si Lily at kapatid niyang si Gwyneth. Agad na ipinakilala ni Rachel ang kanyang sarili sa dalawa. Gayun din ang kanyang pusa na si Charlie. Gayun pa man ay nagtataka pa rin si Will kung bakit binili ni Rachel ang bahay na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay inaya pa ni Rachel ang 3 na pumasok sa loob ng bago niyang bahay. Kasabay noon ay inalok naman ni Gwyneth ang kanyang pagtulong sa paglilinis. Alam nyo, noon pa man ay natutunan ko ng pahalagahan ang mga bagay at pagkakataon na ibinibigay sa akin ng Diyos. Halos 3 araw ding tinuwangan ng 3 si Rachel sa paglilinis at pag-aayos ng bahay. Bilang ganti ay palagi na lang tinitimplahan ni Rachel si Will ng mainit na tsaa. Labis itong nagpapasalamat sa kanila. Salamat, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Nakakapagtaka lang kung minsan na mas natutulungan pa tayo ng mga taong hindi natin kaano-ano kaysa sa sarili nating pamilya. May lungkot na pahayag ni Rachel. Tumugon naman din agad si Lily. Nangyayari talaga minsan ang ganun. Dito na ibinahagi ni Lily ang kanyang kwento. Siya pala, noong mamatay ang kanyang mga magulang, ay namuhay na at lumaki sa piling ng kanyang naging foster parent kasama si Gwyneth. Si Will naman noon ay nakatira lamang sa tabi ng kanilang bahay. Rason para maging malapit sila agad sa isa't isa. Hanggang sa mapagdesisyonan ni Lily at Will na wag nang maghiwalay. Nais na nilang magsama noon bilang mag-asawa, pero wala pa silang sapat na pera ng mga sandaling yon. Kaya nagtiyaga na lamang sila noon sa isang maliit at murang bahay katabi ng nabiling bahay ni Rachel. Simula noon di umano ay namuhay na sila kasama ang 3 nilang naging anak at ni minsan ay wala silang naging problema, lalo't madaming mga tao at kaibigan silang nagnanais maglaan sa kanila ng tulong. Masaya naman ako na kayo pala ang magiging kapitbahay ko. Mababait kayo, kaya deserve nyo din ang matulungan. Tila doon na rin nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Makalipas ang 1 taon ay hindi na gumawa pa ng paraan ang mga anak ni Rachel na mabisita ang kanilang ina. Bibihira na din ang mga ito kung tumawag sa kanya. Pero binaliwala na lamang ni Rachel ang lahat. Isang beses, habang nagpapahinga sa sala, ay napunan ni Rachel ang kanyang pusa na si Charlie na tila may kinakamot sa isang sulok. Waring hindi ito mapakali at may nais na makuha. Pumukaw rin ito sa interes ni Will na naroroon din ng mga oras na yun. Agad nilang nilapitan ang sahig na tila nagbigay pangamba sa pusa. Isa pala itong sahig na may bukasan at nasorpresa silang makita ang nilalaman nito. Napupuno ito ng mga ginto, alahas at kumikinang na bato na halata mo talagang mamahalin. Napakaswerte mo, Rachel. Mayaman ka na ulit, pero mas maganda kung ipapakita mo muna yan sa batas. Iba pa rin kasi yung nasa legal na pagkilos kaysa mapasama ka pa. Agad din namang sumang-ayon si Rachel sa naging payo ni Will. Ayaw mo bang banggitin natin ito sa mga anak mo? Tiyak na matutuwa sila. Oo, tiyak kong matutuwa sila. Pero parang baliwala na ako sa kanila eh.
Sa loob ng 1 taon ay kayo na nila Gwyneth at Lily ang naging pamilya ko. Kayo ang nag-alaga sa akin at ang mga anak nyo ay para ko na ring mga apo. Kung wala kayo sa tabi ko ay tiyak na hindi ko kakayanin ng lahat. Napangiti naman si Will sa kanyang nadinig. Ibinahagi na rin niya ito kay Gwyneth at sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw ay inasikaso na ni Rachel ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang nadiskubre. At dahil pagmamay-ari yon ng pamilya ni Rose, ay nabahagian na lamang ng malaking parte noon si Rachel. Ginamit ni Rachel ang pera na yon para maipaayos ang kanyang nabiling bahay. Ipinaayos din niya ang bahay ng kanyang mga kaibigan bilang pasasalamat. Ang lahat ng pagpapalang nakamit ni Rachel ay itinulong niya rin sa mga taong kanyang naging pamilya hanggang sa maging maayos na ang kanilang buhay. Napag-alaman din naman nila Sabrina at Holly sa katagalan ang patungkol sa nadiskubre ng kanilang ina, pero sinabi na lamang ni Rachel sa kanila na hindi totoo ang bagay na yon at makontento na lamang sila sa mga yamang kanilang nakuha. Ang pag-aalaga at pagmamahal na ipinadama nila Will kay Rachel ay walang katumbas na halaga, higit pa sa yamang kanilang nakuha.